Magandang hapon mga kalabyo at yun, ari naman ho ay isa laang ika nga hindi ko alam kung pwede kong sabihin na babala o warning sa ating mga OFW na katulad ko. Ako ho ay galing kanina sa pagbabayad ng SS. Ako ho kung magbayad ng SS ay yearly. Dito ho ako sa Roma. At ako po ay nagbabayad sa iRemit. Nagbabayad din po ako sa mga REA, dun po sa mga padalahan. Kanina ho ako ay nagpunta doon sa isang pwesto naman dito sa may termini sa isa hong patronato na tumatanggap sila ng bayad ng SS at sila yata po ay authorized. Ay ako ho'y medyo kumbaga nalungkot dahil ipinabiribay ko po yung aking mga pinagbayaran na ilang taon na. Dahil ako ho ay yearly kung magbayad, mga kulang-kulang ho 600 euro, ay mantak ho ninyo ay wala hong makita na pinagbayaran sa aking pangalan. At may pinakita pa ho siya na yun hong isang number ho, yung number ko daw ay may ibang pangalan na posible daw po na dun pumapasok yung aking SS. Ang sabi ko naman po, ay paano po nangyari yon? Hindi po ba pag nagbabayad kami yung number namin ay bini-verify ng pinagbabayaran? Ang sabi po sa akin ay oo nga po, pero sila po ay kumbaga third party laang. Pag tayo po ay nagbabayad sa REA o sa mga bangko yung padalahan, hindi pala po doon nabiverify ang ating pinagbayaran pagdating dito sa mga authorized na bayar ng SS. Kaya sabi ko ay posible ho kaya na yung aking pinagbayaran lang taon na hindi nyo makita dyan. Ano kaya ho sa palagay nyo? Medyo nakakapag-alala ho dahil yung ilang taong kong pinagbabayad ay kung hindi naman ho pumasok sa aking number ng SS na ako man may resibo, para ho nakakalungkot. Sa madalit sabi, ako ho ay ilang taon nang nagbabayad, parang kakanina lang ho ako nag-umpisa. Dahil yung pinagbayaran ko ay talagang agensiya ng SS na sila ho talaga ang nakikita nila ang file, nakikita nila kung ano ang ating mga pinagbayaran. Kaya paalaala lang ho, ang sabi po sa akin, verifyin ko sa embassy o verifyin ko sa SS sa atin. Ang sabi ko po, ako po ay sa embassy unang nagbayad dahil doon po ako nag-claim at doon po ako kumuha ng SS number. May lumalabas ho na ibang pangalan doon sa ibinigay sa akin. Kaya medyo nakakalungkot ho. Pero nung sa tagal po na hinanap nung agency na pinunta ko kanina, nakita rin po yung number ko. Ang problema, may ibang pangalan na nasa resibo sa akin na may number na doon po posibleng pumasok yung aking ibinayad sa SS. Kaya sana pag na-verify ko po sa atin sa SS mismo, sana naman po ay yung aking ibinayad na ilang taon, sana naman po ay huwag akong ikangang na nabudol. Paalala lang po, mahirap pong kumita ng euro, nagbabayad tayo para sa ating pensyon, pero kung darating ang araw at sandali nakakailanganin natin at may mga problema, nakakalungkot po. Hindi ko po sinasabing ako ay na-scam na, magbe-verify pa po ako sa atin, dahil ang problema, lahat pong binabayaran natin dito at tayo nagbabayad na po sa mga remittance, hindi po nila nakikita, hindi po yata nag-a-appear. Kaya mahirap po, nakakalungkot. Sabi ko, Diyos ko po, ayun lang muna po. At yun naman, aware po lang tayo, maging maingat. Doon na lang po tayo magbayad sa mismong authorized ng SS agency dahil third party daw po yung mga padalahan. Kaya hindi natin alam kung binigyan tayo resibo, kung ikinilik na sa atin number. Kaya yun po lang mga kasama, nakakalungkot. Babaunin ko na sana, ibinayad ko sa SS. At anong nangyari, parang ngayon lang ako nag-umpisa. 5 taon na ho ako nagbabayad, wala akong nakitang pinagbayaran kahit isa. Ngayon pa lang ho parang ini-register, dahil doon nga ho ako nagbayad sa mismong agency ng SS. Yun lang muna mga kalabyo, huwag naman sana tayong ma-scam ko po. Sayang naman 600 euro taon-taon. Yung lamang po, maging maingat po tayo. Hindi ko naman sinasabi tayo na loko. Maaring hindi lang nakikita, ipinabibirify po sa atin sa SS mismo sa atin. Yun lamang po.
magandang hapon, nakakalungkot.